Yo, what's up sa inyo mga bato? Magandang gabi dahil gabi namin nire-record ito. So, nandito naman tayo sa isang episode. Hindi pa namin na-numberan yung episode ng Usapang Hubad. So, we're working on that. Dami pang improvements na inaayos. Teka lang, tulad yan yung camera ko, ayusin ko. And for today's episode, ang kasama natin si Leon. Yo, what's up? Magandang gabi mga tropa. Tropang hubad. Tropang Hubad, what's up? Tropang hubad, what's up? At syempre kasama natin dito, syempre hindi mawawala si Sir Sep. Sir Sep, magandang gabi sa'yo. Ayun. Good evening mga tropa, mga aports, Yan. mga kahubad. Yan. Kauban. Mga KH. What's up mga mga KH? Guys, alam nyo, lagi kami nag-iisip ng magandang topic para mabigay sa inyo and halos araw-araw kami nag-uusap ni Sir Sep. Pero ngayon, ayan, meron kami na pag-usapan na actually nagkukwentuhan lang kami kanina. Nagtuloy-tuloy na yung flow ng usapan namin and ang ganda nung naging usapan namin. So, isi-share namin. So, sana mag-enjoy kayo. And itong topic na to actually makaka-relate ang karamihan dito. Kasi ang usapan natin ngayong gabi ay tungkol sa music. Yan. Yun. Sarap. Yan. So, syempre music, no? Na musically inclined ako nung medyo matanda na ako, grade 6. Yung parang na-realize ko na maganda pala yung music. Para kasi Sarap dati, pala mag-sound trip. hindi kasi nung bata ako, syempre puro video games ako. May mga soundtrack, 'di ba? Pero sa akin, wala sa akin 'yun, parang okay, music pero walang dating siya sa akin. And then, doon ko na na-realize na, shit, gusto ko pala ng music for many reasons din. Nag-umpisa lang akong magkagusto sa music dahil sa isang linya ng kanta. Yun yung talagang sabi ko, shit, pwede pala yun. So, ang kanta na to is yung Stupid Love. Stupid Love siya. Stupid Love ng Salbakuta. Oo, ng Salbatuta. Sabi ko, tangina, grabe astig yun ha. Sabi ko ganyan. Pwede mo pala sabihin na, pati ang brat panty mo, ako ang naglalaba? Pwede pala yun. So, Pwede pala sina, meaningful ng walang kabastasang taglay. Well, actually, nabastusan ako doon. Kasi syempre, when I was grade 6, parang tangina. Bra, panty. Bastos naman ako. Kasi bastos sa akin yun di ba? Hindi. Natural lang kasi bata pa tayo nun. Bata kami noon. Ikaw, tamod ka pa lang nun Hindi, mag-aaral na ako nun. Siguro mga grade 1, grade 2. Anong na-feel mo nung pinapakinggan mo yun? Parang sa pakiramdam mo, anong naramdaman mo nung time na yun nung narinig mo yun? Sabi ko, dahil nga, yung una ko naramdaman talaga, pwede pala yun. Tapos, syempre, dati, syempre, yung mga kabisado ko yung lyrics ng mga Play Mo Breka, Ghost Fighter. Hindi ko naman naiintindihan yun. Hindi ko naman naiintindihan pero gusto ko. Yan. Pati yung Slam Dunk. Syempre, di ba? Oo. Tapos, pero hindi mawawala yung Voltes 5. Syempre. Syempre, lahat tayo alam yun. Mukhang alam ko na ipapasok mo dyan mamaya. Pero anyway, so simula nun, pinakinggan ko na ng buo yung lyrics. Naalala ko na may problema pa ako. May mga part doon na yan. Ugali mo'y nakakaspinks? The fuck is that common shit? yan. So, pero maganda naman doon as I grow older, lumalawak yung vocabulary ko, then nagigets ko na bakit ganun sinusulat yung kanta. So, nagkakaroon na ako ng better understand. Pero kumbaga, doon lang yung nag-umpisa, no? Kung bakit nagustuhan ko yung music. So, parang hip-hop ka pa noon, Parang naging hip-hop ka pa. Pag-uusapan natin yung mamaya, pero aamin naman ako, hip-hop ako dati, and pinagtatawanan ako ng tropa ko dyan, kasi gumawa pa kami ng mga, syempre, dapat meron kang rap name di ba? Ang rap name ko noon. Ano rap name mo? Black Panther. Yun na po. Wala pang Marvel, Black Panther ka na. Buhay na si Black Panther, buhay na si T'Challa noon, pero hindi siya gaano kasikat dati. I mean, tsaka baka di mo pa siya kilala noon. Hindi ko pa siya kilala that time. Oo. Ang nakakatawa dyan, yung Black Panther na yon, nakita ko siya kasi yun yung pangalan ng drawer namin, Black Panther. May drawer sa bahay namin. Hindi, ito yan. Dugtong-dugtong yan. Brat Panty, di ba? Yung drawer na yon, yung sticker na Black Panther na nakalagay, doon nakalagay yung Brat Panty ng tita ko. Kaya pala. Ang lupit, di ba? Yun lang. Kayo, ano bang nyo? Saan ba nag-start yung nahilig kayo sa music? Ako, I think, I think high school na ako noon,
Hindi siya technically rap, pero ang naaalala ko is nag-aaway yung mga klase kong babae dahil sa Westlife tsaka sa sa NSYNC? Backstreet Boys. Backstreet? Oy. Backstreet Boys tsaka A1, oh. Napanahon din yan. Paramihan ng album, pero to make the long story short, doon ako naging natuto na ba't ba nila pinag-aawayan to? Ano ba meron dito? Tapos sabi ko, maganda pala, may message pala, no? Na may makukuha ka pala doon na siguro nga yung emotion nung nagsusulat. Pero kayo ba? Ano bang ano nyo? Anong mga una nyo napakinggan? Ako naman, konting history lang about sa akin. So, hindi ko alam kung kailan, pero sigurado ako na bata pa lang ako, mahilig na ako mag-sound trip kasi nananalay tayo sa dugo namin yung pagiging musician. So from lolo, airpods, tito, tita, hanggang umabot sa akin, hanggang sa mapasa ko sa anak ko, sana magtuloy-tuloy. Napakalupit Anong una mong anong una mong inclination, iba Oo na parang itong trip ko music na dadaling ko to hanggang pagtanda, ganun. Yan. Magandang tanong yan. Ganito kasi, may routine sa amin tuwing umaga. Kung natatandaan niyo or kung familiar kayo sa radio station ni RJ Jacinto. Mm-hmm. So, tuwing alas 5 ng umaga, matik gising na kami lahat niyan. Bubukas na radyo sa AirPods at makikinig kami ng kanta ng Beatles. So, dun talaga ako nag-umpisa. Hardcore. Timeless yan, timeless. So, matik yan mula 5 ng umaga hanggang alas 6 bago ako pumasok. Tatapusin ko lahat ng kanta ng Beatles. Papakinggan namin yan. Ayun, dun ako nag-umpisa. Tapos hanggang sa naghalo-halo na, naging versatile na ako sa music hanggang ngayon. Siguro, K-pop, kahit K-pop, nakikinig ako niyan. BTS, Blackpink, seryoso. Musician by heart ka talaga, walang pinipili. Walang pinipili. Franco, parang yung pagiging yung salbakutan music na yon, di ba? Siyempre may mga fashion statement na kasama doon. Naging ganun ka rin ba? Yeah, oo naman. Kumbaga naging aminin ko naman yan. By the way, linawin ko lang kasi sabi ko kanina, hardcore. Nung sinabi ni Leon na Beatles. Kasi, dadaan din tayo sa kwento na yun. Kasi after ko mag-hip-hop, nagbanda rin naman ako. Alam naman ni Leon na tumutugtog ako. Narinig naman at nakita naman niya kung paano ako tumugtog. Tama ba, Paps? yung walang kamatayang intro ng Hanggang Kailan ng Orange and Lemons. Hindi naman. Syempre naman, favorite song ko rin naman talaga kasi yun. Maganda kasi. Hindi, syempre alam mo naman, minsan, tag dito, natatawa ka nga sa akin, binabagsakan ko yung kanta na hindi mo alam na pwede palang bagsakan. Good sense. Pero, to be honest, yung pagiging intro boy mo ng kanta ng Orange and Lemons is mas accepted yan para sa akin kesa dun sa typical na intro ng Magbalik. Hindi ba? Actually, yung sa Magbalik na yan, na nga lang ako parang tinanggap ko na nga lang yan eh. Kasi di ba minsan pag nakikinig ka sa YouTube, parang nagra-random yung kanta. Pag inumpisa ko ng OPM, minsan sumisingit talaga yan eh. So, ewan ko pero hindi pwedeng hindi mo siya maririnig pag sa OPM pero galing playlist. Inano ko na nga lang eh. Kumbaga tinanggap ko na lang na, man, it's part of OPM. It's there. Nung una, parang ganyan, parang, kalyalili. Pero actually, hindi na rin eh. So, mamaya, banggitin ko. Sagutin ko muna yung tanong ni Sir Seb. Fashion statement, yes. Sobrang, well, baduy na kasi siya sa akin ngayon. Pero syempre, dati hindi. So, syempre, kailangan... Pero yung parang bro, t-shirt na umaabot ng pang-long sleeve, yung parang... Syempre! Man, kailangan naka-RRJ ako nun o kaya dapat yung mga short ko. RRJ, Bunny, alam niyo ba yung Bunny? Anong Bunny? Ano yun? BNY jeans. BNY jeans. Okay. So kasi hip-hop kasi yun. Early 2000. Oo. Mga naka-elephant yung hindi ako pantalon nakapag-elephant, hindi ako binila ng nanay ko ng elephant, pero pangarap ko yun. Pangarap ko makapag-elephant. So kailangan talaga, syempre, hanggang dito talaga. As in, alam niyo ba nung libing ng tatay ko, ang suot ko buro lang yata yun. Hip-hop ako noon kasi suot ko gold na RRJ na may pula-pula. Tapos may number 75 sa likod. Tapos hanggang dito yun. Tapos hanggang halos tuhod ko yun. Uso yan. Tapos yun, di ba? Yung sinusuot ng mga rugby player. Di ba yun? Parang ganon. Parang jersey. Ang problema lang kasi syempre buro ng tatay ko, kaso gold yung damit ko. Gold tsaka pula. Tapos may pula. Oo. Di ba parang prosperity tsaka and shit, di ba? Kasi hip-hop ako, yun lang yung hip-hop ko na damit. Yun yung pinakamahal kong damit dati. Binili sa akin ng nanay ko yun sa halagang 725 pesos yata. Sobrang mahal na yun para sa isang t-shirt. So, syempre, gustong-gusto ko yun dati.
Pero anyway, yun, hip-hop, and then, yun, yung medyo naging rockers tayo. So, well, hanggang ngayon naman, actually, yun na yung medyo nananalaytay sa akin. Pero yun, matik, long hair, laging nakaitim. So, yun, nadala ko na rin yun eh. Naging lifestyle ko na rin, yan. Oo. So si Ivan, halimbawa si Ivan sa pagiging syempre yung Beatles banda yun eh. So sabihin natin rock siya, yung old school rock. Ngayon, ikaw ba dumating sa point ng life mo Ivan na nag-transition ka rin from rock to hip hop or sabihin nating ibang genre ng rock? O talagang pure breed kang rockista? Hindi. Siguro dahil nga sa nabanggit ko sa pagiging versatile ko sa music, nagbago-bago din tayo ng To be honest, naging hip-hop din ako. Diba? Legit. Legit siguro mga ako nun, mga grade 5, grade 6, nauso yung Harlem. Yan! Puta na! Shake, baby shake, baby shake, baby shake. Yung Shake, yung baby rocket ni Masterplan, tapos may pelikula pa yun. yung You Got Served. You Got Served, oh. Yun, ayun, nung mga panahon na yun, hip-hop pa yung damitan ko noon. Pero yung mga nabanggit niyang brands kanina, parang hindi ko naabutan, para mga OG ata. Medyo, siguro sa akin, mga next generation na tulad ng Sinilya ka pa nga lang kasi. Saan naabutan ko, Fubu nun. Fubu, tapos G-Unit. Luma na yung Fubu, pero dati, may mga uso, mga Winsans. Dickies. Yeah, Dickies. Dickies. Tapos hindi ako umabot sa elephant na pants. Ang inabot ko noon, short ni John Cena. Yung maong na mahaba. Ayun, parang ganun yung mga BNY, Pap. Hindi ko alam. Sa pagkakatanda ko, G-Unit yung pantalon ko ng dati. Yung style. Shorts? Yung brand kasi yun. Okay. Tapos, matik pag Harlem Boy ka, hindi pwedeng hindi ka naka Air Force One na nabibili sa palengke. Na tigpa 500 lang. Talaga. Yun lang hindi ko na XP kasi tangina natanyan lang yung sapatos ko dati. Yun lang yung kaya ng nanay ko dati. So, pero hindi naman kailangan nakasapatos ka pag hip-hop ka. Dati, tsinelas lang. Basta kahit Islander lang yung tsinelas mo, pasok na yun. Hindi, kasi yung sa akin, yung reason bakit nakasapatos din ako is kasi nag-Harlem ako. So, sumasayaw ako. Oo, hindi pa. Ang pangit naman kung naka-chinelas dito sa mga sayaw. Nagki-creep walk ako noon. Sobrang astig niyang creep walk na yan, promise. Sobrang lupit niyan. Actually, pag... Lakas ng dating. Lakas ng dating noon. Tapos papaligsahan pa kayo sa kanto, no? Yan. Totoo yan. Dance Dance Revolution, yung Stop to My Beat. Yung Stop to My Beat, yung pinaka-paborito ko talagang napakalupit talaga. Subabitsu. Alam niyo na? Sobrang lupit nun. Anong point bakit ka nag-transition from hip-hop to parang pagiging rockista mo ngayon? Ano yung turning point sa pagkabata mo dati? Tawag dito. Nakakatawa yung kwento eh. Sorry kung may makapanood nito ma-offend, pero yun talaga yung nangyari. So, nung hip-hop days ko, / meron pa, nalampasan na natin yung mga Westlife days ko eh. Kasi meron din eh, medyo mix yan yung mga uso dati eh. Salbakuta, Westlife, magkakaedad yan eh. Halos magkakasabay. Actually, aminin ko pa, nag-F4 pa ako. Tangina, bahala na. Ay, alam niya yan. Alam ni Pops yan. Tangina. Alam mo yan, Pops. Kinakanta ko yan sa video. Pang malakasan mo sa video. Pogi mo nun pag nakakanta mo. Pero yung transition, it happened nung lumipat na kami sa Bulacan. Kasi hindi naman talaga ako taga Bulacan. So may nakapanood dyan, hindi ka pala taga Bulacan. Hindi talaga ako taga Bulacan. Taga Bagong Barrio ako sa Caloocan. Doon talaga lumaki. Hip-hop lahat ng tao doon. Putangina, walang rockers doon. Gangsta doon, man. Gangsta talaga doon. Ngayon, paglipat namin ng Bulacan, doon sa transfer ako na school. Doon pa sa private school sa Sumta. Shoutout nga pala kay Mother Lina kung buhay ka pa. Yung principal namin. Tapos, naglalakad ako sa hallway lunchtime. So, tangina, syempre passion statement. Hip-hop ako eh. Tangina, taga Maynila ako, men. Nakaano pa ako nun yung ganyan, may headband pa ako gano'n, tapos may armband pa ako. Tapos, syempre PE. So, syempre, parang mas hip-hop yung dating ko. Bigla ba naman sinigawan ako? May nagsabi sa akin, Bisaya! Ano sabi? Ay, putik. Tangina, Bisaya daw ako. Tinawag kang Bisaya, nakaganong ka. Shit, sabi ko, what the fuck was that? Bakit ako tinawag Bisaya nito? Ngayon, na-realize ko na sa Bulacan pala, putangina, hindi uso yung hip-hop, hindi uso yung rap. Hindi uso. Puro putang ina, death metal, tsaka mga tangina hardcore talaga na nakisa. Chakol.
Islaman Piano. dun eh. mga dibil-dibil, putang ina. So ngayon, syempre, hindi naman sa para ayoko naman mabully. So I had to, transition a bit. Normal naman siguro yun, coping mechanism ko yun. Oo, Pero, tama. binuhay ako ni Bamboo. So, bakit ko sinasabi to? Bakit ako binuhay ni Bamboo? Yan, alam mo yung mga typical na story, your music saved me. Parang may ganun akong kwento eh. Buti na lang na uso yung kantang Mr. Clay. Ayun. Yan. So, bakit no? Sa Mr. Clay kasi, may rap doon, di ba? May, Oo. may portion daw ng kanta na rap. Oo. Ang lakas si Bamboo nun eh. Yan yung panahon ng Hallelujah, panahon ng Noy P. Noipy. Ngayon, sabi ko, may banda doon. So, baka kailangan nyo ng rapper. Tapos tugtugin natin Mr. Clay. Ako doon sa rap na part. Ayun. Tangina. Angas mo nun. Oo. Ang lupit sana, hindi natuloy. Ayun lang. Kasi Sayang. bro, naaalala ko niyan, ang kasikatan niya ng mga Greyhounds. Di ba? Yung mga rap metal dito nun na, mga banda. Slapshot. Slapshot. Oo. Yan. Greyhounds. Pero ano yan, mga medyo, Keso. medyo hardcore kasi siya noon eh. So, parang doon ng high school, parang mahirap din kasi siya tugtugin ng high school. Mahirap Oo. tugtugin. Slap yun eh, for sure slap. Tapos yung mga kakaibang technicality sa gitara. So, hindi naman din kompleto yung mga high school. Siyempre, high school. So, parang that time, ang hirap kumuha ng mga effects and shit eh. Oo, mahal pa nun. Oo. May distortion ka lang nun. Tangina, swabe ka na. Nakiista ka na. Marami ka na matutunan. Distortion lang, okay na. Distortion no? lang. Gitara, distortion lang dala mo, di ba? Okay na eh. Oo, tsaka amp, di ba? Okay na yan. Pero, Oo. anyways, buti na lang din, doon na nag-umpisa sumikat yung Orange and Lemons. Ang nakakatawa dyan is, lagi kasi akong binibiro, nakamukha ko daw yung vocalist, si McCoy. Si McCoy. Which happened to be somehow, hindi naman like kami sobrang tropa. Ayun na, nakakatuwa lang. So, dahil lagi nga akong binibiro, doon nag-transition. So, medyo nag-old school ako. Pati fashion statement ko na naman nun. Palit. Naapektuhan. Na, Palit ulit. yung polo ng May tatay mga- ko, pang everyday ko lang yun. Yung armband mo, hindi na colorful, itim na. Wala nang spikes armband. Wala nang armband. Hindi, I Cancel mean na. yung parang anong tawag doon? Yung nilalagay sa braso na kulay itim. Nakalimutan ko. Nalagay sa bra. Hindi ko alam yun ha. Yung may spike, sila Avril nagpauso nun, Brad. Ay, yung may spike, Yung gano'n? Mga rockers yun. Yung mga Thrasher days naman yun. Oo, Thrasher Days, di ba? Oo. So, ayun, syempre, aral konti ng gitara, ganyan. Tapos, ayun, hanggang sa natuto. Pero, ayun, doon muna. Stop muna, puro sa akin eh. Ikaw, Iban, ano yung transition mo dun sa Kasi nag-hip-hop naalala ka ko, eh. Brad. Oo. Oo. Yung reason Dati naman kasi- kung go sir Seb. Ang dati kasi, di ko mapapansin nyo, talagang kung rakista ka, ito grupo nyo. Pagka mga hip-hop kayo, ito grupo nyo. Pag nagkasalubong yan, talagang salpukan yan eh. Oo, Dati. matik yan. Naabutan Oo. ko ba yun? So ikaw, paano yung naging transition mo from rockista or naging hip-hop, R&B, parang gano'n? So, yung una, 'di ba, naging hip-hop ako. Kaya naman ako naging hip-hop noon kasi sa mga kuya-kuya ko dito sa amin, yung mga tropa ko, mga TBS kasi sila mga gangsta-gangsta. True So, gang style. Oo. oo. So, sa influence nila, ayan, naging hip-hop ako. Tapos, nagkaroon ng araw na meron akong kapitbahay na nagigitara. Tapos, gusto kong matuto. So, pinapanood ko kung paano gamitin yung gitara. Hanggang sa nalaman ko na marunong pala yung AirPods ko. Tapos ayun, nagtuloy-tuloy na, naggitara na ako hanggang sa nagkaroon akong banda ng first year high school. Tapos doon na ako nag-umpisa maging emo muna, tapos naging rock. Way back Emo yan, muna. 2010s, yung mga alisan. Mga 2000, hindi. Tipo To be sa- exact, 2007. 7. Sa akin, To be exact, 2007. 2007. Ganyan. Yan. Yan. Okay. Siyempre nag-umpisa ako sa second hand serenade kasi mga emo Uy, yan late na yun. Pops, late yan. Hindi, nauna ako maging emo bago ako maging Di ba flowers. Hindi, kahit na late na yung second hand serenade eh. Nag-sound trip po na ako ng second hand. Sabay, na-discover ko yung Alasana, Bless the Fall, mga ganyan. May Tapos sisingit, doon ako natuto maging may rockers. may sisingit lang ako dyan sa pagiging transition ng to rockers. Ako pala, naalala ko lang bigla ngayon. May mali lang palang, may na-miss lang akong konting detail. Hindi pala ako nag-start tumugtog nung sa Orange and Lemon
Orange and Lemon Days ko. Actually, bago pala before that time, tumutugtog na ako. Sa Anong church. tugtugan nun? Mga One Way Jesus, One Way Ano, Jesus. Worship song, ganyan. Hindi, doon lang ako nag-aral mag-gitara, sa totoo lang. Doon lang ako Sa church. Doon ako Sa nag-aral bagay, mag-gitara. Parang kahit nung panahon ko, kung gusto mo matuto gumamit ng electric guitar, pasok ka sa church, doon ka matututo. Kasi kompleto gamit yung church eh. Wala Kompleto gamit. Wala Tsaka, sa distortion ha. Wala lang. Bawal rockers sa church eh. Ngayon, Pero meron. dun, may bukod sa kompleto gamit nila, may mga magtuturo sa'yo. Sir Sep, ikaw naman, kailan ka ba nag-start? Tsaka ano ba yung music mo dati? Tapos nag-transition ka rin ba? Anong kwento mo? Oo, kasi ako, yun nga, sa church din ako natuto kasi mga born again yung family ko. So, doon ako natutong mag-drum. So, drums yung hawak ko talaga sa church. And then, pagdating ng high school, yung mga Westlife, boy band, and then nag-transition sa R&B, then hip-hop. Ang nakakatuwa, eto nga, nagkaroon ako ng mga tropang skater. Yan. So, kasama ko sila, di nag-i-skate kami. Ngayon, nagkaroon ng rap contest sa school. Eh di syempre, marunong ako mag-freestyle. Isipin mo, kung dati nag-aaway mga rockista at hip-hop, sa akin lang yata nangyari na nag-cheerboot mga rockista at mga mga hip-hop sa school. Kasi nagrarap ako tapos tungkol sa history. So, to make the long story short, naging tropa ko silang lahat. And then, hanggang para sa akin, yung music, naging ano na lang siya, parang entertainment. Ayan. So, sa inyo ba, ano ba yung impact ng music sa inyo? Ang nangyari kasi sa akin talaga, parang naging big part na personality ko, ng behavior ko, and ng buhay ko talaga yung, like, medyo active din ako sa, sa scene, in a sense kasi dati may banda ako, no? Lagi ako may banda, dapat lagi ako may kabanda, parang gano'n. Nung sa Pampanga ako nakatira, champion kami sa Battle of the Band, sa office, tapos third placer naman kami sa, third place naman kami doon sa Battle of the Bands naman sa school kasi working student ako noon. So may time na sumali kami mga iba kong classmates, bumuo kami ng banda. Tapos ayun. Anong role mo? Gitarista ka nun? Nung nag-champion kami, gitarista ako, rhythm. Tapos nung napilitan ako mag-switch noon kasi walang magbe-bass. Hindi naman ako marunong mag-bass noon, pero basically kung marunong ka naman mag-gitara, marunong ka rin mag-bass. Matututo ka mag-bass. So ayun, nag-bassist ako doon sa banda namin na yun, tapos tugtugan namin Incube. Tapos, meron din time na invite kami, may opening. Ano tawag doon? Save More? May nagkaroon ng opening ng Save More doon sa Balibago, sa Pampanga. Ayan, isa kami doon sa mga bandang tumugtog. Kaso, eto na rin yung time na, alam mo yun, sobrang rockista nung lifestyle ko. Again, lifestyle Yung, alam mo naman yung, kasi diba parang grabe naman yung rock and roll. Enlighten us. Paano ba ang lifestyle ng rockista? So lifestyle rockista ko, masasabi ko dati is like, sobrang rock and roll. Like, it's either good or bad or mix. So, ganun yung nangyari sa akin. So, I was studying at the same time, nagbabanda ako. At the same time, nagtatrabaho ako. Call center, banda, tapos aral, Dota pa. So, tangina, sobrang mixed up ng buhay ko. So, sabay-sabay, no? Sabay-sabay, tapos dapat lahat nagagampanan ko siya. Dapat magaling ako mag-Dota that time. Dapat maaral ko yung mga hindi pa namin natutugtog na pwede namin i-cover. Tapos, yun yan, nag-aaral pa ako. Puking ina. Tapos, paano yun? Di tulog-tulog ka sa classroom na. Hindi. Puyat ka, tutugtog kayo. Yan na, sobrang rock and roll ng buhay ko. Pag yung prop ko ng umaga, tinutulugan ko na lang. Kasi naintindihan niya nag-tatrabaho ako. Tapos, yun, yosi na lang kami sa labas para chill lang kami. Ganun lang kami ng prop ko na yun English prop ko yun. Sabi niya, queuing. Queuing. Kaya antok na antok ako Ganun na lang kami. Tapos naman, naalala ko, naging dilema ko doon sa naging dilema ko doon sa sa banda naman. Parang yung may-ari ng studio na tinutugtugan namin. Not necessarily pinatawag ako, parang napaaga ako doon sa practice. Tapos nandoon si Shane Ferrer, yan, rest in peace yan, lang, condolence sa family. Si Shane, lady drummer siya. Nag-drum lessons ako doon dati. Ngayon, during that time, sasali siya doon sa drum battle. Hindi yung dut-dutan parang may local dut-dutan dati sa Pampanga, something like that, na may drum battle. Syempre, may nagdo-drums, parang maganda, magre-rhythm na bass. Dahil ako ngayon bassist that time. Kasabay. Dahil nga, again, complicated ng buhay ko. Kasi hindi ko nagampanan yung pinapagawa sa akin, which is sobrang nahiya ako. So parang, medyo nawalan ako ng konti ng gana sa sarili ko. Tapos parang, sabi ko, hindi na ako makapag-focus dito sa mga ginagawa ko. So parang, ginawa ko na lang, nag-drop out na ako sa school.
Kasi nag-umpisa na ako, Wag. na-stress Oo. na ako eh. Sabi ko, tangina, kailangan kong bitawan yung isa dito. Ngayon naman, nung nag-drop out na ako sa school, eto naman yung panahon na nagka-problema ako sa work. Tangina, natanggal Bakit? ako. Ayun, nagsabay-sabay. GG. So, sobrang, ayun na, parang para sa akin, sobrang rock and roll. Like, not necessarily na, music related, pero parang, ganun nga kasi yung lifestyle ng mga rockista kasi kahit tignan mo yung mga documentary, kahit kila Kurt Cobain lang di ba? Talagang Parang- may ups and downs, Oo. and then halo-halo yung mga Matik yan. nangyayari sa buhay. Oo. Oo, di Kasama nawawala. yan So, syempre, pasok ko na rin. Normal drugs, inom. So, I mean, normal. I've been there through that shit then. Mm. So, ayun, talagang rock and roll talaga. Kumbaga, napanindig ako na tangina. Sige, rockista ako. Di, rockista rin yung buhay ko. So, ayun. During that time, umaasa na lang ako halos sa, ewan ko, parang dumating sa point, niloload na lang ako ng ex ko na para may communication lang. For a couple of months lang naman. Like, hindi naman din nagtagal. Eventually, nakahanap din naman ng trabaho. Pero yun nga, parang tangina, fucked up ako in the best way I can. Paano ko masisira yung buhay ko. And parang sa akin, tangina, wala, rockista ako. So, yun. It's good and it's bad. I've learned from it. Pero may tanong ako sa'yo. Ngayon, kung halimbawa walang nakakakita sa'yo, anong mga music yung pinapakinggan mo at bakit? Halimbawa, ikaw lang, mag-isa ka lang sa kwarto at rockista ka, pero meron ka bang mga side na music na parang, ano tawag doon? Yung temptation mo, pero hindi mo ipakita. Kasi rockista ako eh. Di ba? Oo naman. Alam mo, hindi ko makakalimutan na minsan pinagtawanan ako kasi nakikinig ako ng Penny in Me ng Hanson. Yeah, cigars in the summertime. Narinig niyo na yan? Parang Ganda- punk rock, ganun. Pop eh. Pop, Tsaka pop, Hansons. pop, pop. Hansons yun, Ben. Like, umbap yun Oo. Di ba? Pop sila, di ba? Pop. Pero, pop. ayun. Kung ako lang mag-isa, ano ba? Hindi, kasi nga, di ba, parang recently, parang, Baka mahilig ka sa love song pagka nakakarinig sa'yo. Ay, hindi naman yung mga Regine Velasquez style ba na ano? Hindi. Hindi naman sa pasaw doon, pero hindi talaga. Siguro, Hindi ka nagsasoundtrack ng Regine Velasquez. Hindi Ang hina ba? mo naman. hindi ba, soundtrack na kasi ng nanay ko yan. ulan. Hindi, binigay ko na sa Apo nanay ko Hiking. yan. Apo Hiking Society. Hindi naman. Apo Hiking, pero yung mga ano na, yung mga revived versions na ng Revive parokya, yung mga... Orange and Lemon. yung, ano ba yun? Kami na po Sila, muna. Kami na po muna. may- yan. Kami na may po muna. Kamikaze. album. Kamikaze, Yung Sandwich. Doobie-Doo. Oo. Siguro pinakakanta na actually pag tumugtog na yung Q-Shay, nagpe-play na yung Q-Shay, hindi ko na nininext. Dati nininext ko yun. Pero pag ngayon, mamaya Q-Shay o kaya Carla Lily, maninext din yan. Ay, part Parang of ano, maturity. Parang Part of ayaw mo maturity. sa Pogi Band dati ah. Hindi, syempre, Paps, tangina kasi, syempre pag rockista ka parang nagkaroon ng impression na pag pogi kasi. No, hindi sa bagay kasi dumating din sa Pilipinas yung time na sikat talaga yung Pogi Band eh. Hindi Tapos daw- sabay-sabay pa no, na kahit hindi magaling basta Pogi Yay. vocalista. Basta Okay. malambing ang boses. Si si Yael. Hindi naman Yael. kagalingan si Yael Sponge pero Cola. sikat. Pag-usapan natin yan kasi napakalupit ng opinion ko dyan sa Sponge Cola. Kasi during the reign of Hale, Sponge Cola, Shamrock, kasabay ng mga Orange and Lemons, kasama pa din, pasok pa din. Oo, Yan, pasok pa din. Ano yan sabay-sabay sila yan di ba? Palakasa Oo. sila yan. Ito yung time na medyo tumabi muna yung parokya. Kasi, Kalya Lili. pwede. Pero after na eh. Basta ang dami. After na yan. Pero yung mga malalakas sa banda na, parang this time parang medyo tumabi sila ng kon. Tas si Bamboo kakabalik lang noon, 'di ba? Kakabalik lang ni Bamboo. So, kumbaga, ito yung era na inasabay-sabay yung mga bandang malulupit na malalakas. Technically. Ngayon, sa lahat ng mga banda na 'yan, dalawa yung laging inaayawan. Number one is yung Q-Shay. Cliche. Sabi daw nila, may connotation na they're trying to be eraser kasi parang lahat ng kanta nila Padiba? Parang gano'n? Oo, Padiba? parang ganun kasi yung dating dati. Which is, okay, lagi na pag-uusapan ng mga ibang banda. Tapos, yung isa pa is, yan nga, Sponge Cola. Ayaw din ng Sponge Cola. Bakit daw? Anong reason? Hindi ko alam eh. Sobrang, sabi kasi parang super rockers naman ng mga nito, pero love song naman yung tinutugtog. Parang ganon. Parang polar opposites. Parang Parang gano'n. ganito yung boses. Tapos love song pala. Di ba parang gano'n? Di ba? Hindi, pero ako ang tingin ko sa ano ba to? Live performance? Hindi, well, dadating din ako dyan. Pero ako nga, ang opinion ko is, actually, Sponge Cola is one of the best bands talaga sa Pilipinas. Live or CD, di ba? Kasi boses I agree. sila eh. Ako yan ang agree. pamantayan ko rin. Exactly. Na pagka yung
boses ng vocalista, pareha sa recording at sa live, magaling yun. Eksakto. Di ba? Totoo yun. Totoo yun. Which is, hindi ko maintindihan. Kasi, etong time na to, ang pinakasikat sa lahat, yung mga bandang binanggit ko, ano pinakasikat that time? Hail. Hail. Oo. Champ Louis Pio. The Day You Said Putang ina. Goodnight. Oo. Oo. Plus ng bayan, lahat ng babae nagpipinggir sa kanya. Di ba? Isipin mo yun. Lahat ng babae, pag nakita siya, nagpipinggir na agad. Ganun kataas yun, ganun kalupit yung popularity ng Hail that time. And bakit hindi? Kasi sobrang lupit naman talaga. Magaganda naman yung lyrics nila, maganda yung tugtog nila. Medyo baduy lang yung kahit pa pero lagi nasa mix yun, lagi nasa mix yun. Malupit. Yun. Pagka sinabing sikat din OPM, yun eh. yan, mga Pero kung kasama itatabi mo yung Sponge Cola sa Hail, putang ina, sobrang lakas ang vocals niya. layo. Oo. Di ba? Yung Lunes lang nila, di ba? Oo. Di napigilan. Hindi, ako naman, ang masasabi ko doon, ang comparison, or kung i-compare natin yung Hail tsaka Sponge Cola, mas hype kasi si Yael mag-perform kaysa kay Champ. So, tulad nga nun, di ba, na-awkwardan ka dun sa, kahit pa, nakanta nila. Kasi parang yun lang yung upbeat na kanta ng Hail. Compare mo sa Sponge Cola na pag kumanta ng wag kang bibitiw bigla, di ba? Ang sarap pakinggan ni Yael pag upbeat talagang yung rock kanta, pa rin. pag mabilis. Kahit OPM, rock pa rin siya na kaya mong mag-islaman din sa kanya. Kumbaga, ayun naman ang kabaliktaran kay sa Sponge Cola na pag kumanta sila ng mabagal na kanta na mas okay kung Hail yung kakanta, di ba? Parang kung kalmado yung kanta, mas okay sa Hail. Kung upbeat or kung pang-hype yung kanta, mas okay sa Sponge Cola. Ganun naman yung naranasan, isip ko lang, naranasan niyo ba yung, limbawa, dumadaan sa punta, nagkakajowa ka, nagkakaroon ng heartbreaks, nakikinig ba kayo ng mga love song na talagang gusto nyong umiyak sa kwarto kasi nalulungkot kayo, naghiwalay kayo? Oo naman. Makikinig ka ng ano bang kanta tayo sa Rockstar? Parting Time. Parting Time. Makikinig ka ng Parting Time. Parting Time. O kaya, Paano yun? makikinig ka ng yung Parting Time. I remember the day. What the fuck? Can't you hear with me? Di ba? Pag nag-break kayo, matik yun yung pakikinggan mo. O kaya kung Peter ka, makinig kang Urban Dub. Yung kanta nilang ano kanta ba to? The Fight is Over. Yun, The Fight is Over. Diba? So, depende din sa mood. May mapapakinggan ka talaga. Yung mood niya is broken-hearted ka nga eh. Broken hearted. Ay nga, broken-hearted ka pero bitter ka. Di ayun yung kantahin mo. Ano nga? Ano pinapakinggan mo, Franco? Ako? Na, limbawa, ganun. Oo. Wala, guilty ako sa airing ngayon eh. Pasok kasi sa akin. GG! Ayaw ko magsalita. Hindi, pasok lahat. Yung lyrics. Parang feeling ko nga ginawa yun ni JK para sa akin. Ganun kalupit yung ko doon, yung correlation. Ay, bawal magmura. Pwede. Bawal. Di, wag. Pero dati, ano ba mga love? Dito. Wait lang. May isa pa pala akong entry dun sa Saan? Yung sa Heartbroken na kanta. Yung nagtrend na kanta nung siguro 2018, 2019. Yung ikaw na pala ang Pero pwede din yun. Minamahal ko. Ito na ang huling awit na iyong naririnig. Oh shit, Di nasa ba alam yun? Di ko alam yan. What the fuck? Mukhang hindi ka na heartbroken Wala lately. yun. Hindi mo alam yan. Hindi, feeling ko Dota days ka nun, kaya di mo naririnig. Hindi kasi dati, bakit ka ganyan? Mas mahal Mas mahal mo pa ang Dota. GG. Hindi ko alam, wala tuloy ako maisip kung ano yung mga pinapahinggan ko pag heartbroken ako. Pero, tawag dito, yung mga sad love songs, yan, ninanamnam ko talaga yan. Hindi yung mga love songs ni Regina. Siguro, guilty ako sa Break Even, the script. Ayun. Love Hurts ng Incubus pa rin. Mostly, maalala. Kasi, syempre, pag heartbroken ka, kinakalimutan mo na. Wala maalala eh. Pero, hindi po nakahiga ka sa kama, tapos yakap-yakap mo yung unan mo, no?
Hindi, ano pag nahiga na ako sa kama, jakol na lang ako para makatulog agad. Ayun lang. Loko. Pero ito, isa pa sa napansin ko, na pag emotional ka, mas ma-appreciate mo yung kanta. Yes Mm. naman. I-interpret mo kung ano yung mga sumulat ng kanta na yan. May interpret at may misinterpret din at the same time. Parang ikaw yung sa pakiramdam mo, ikaw yung ito pala pakiramdam niya nung sinusulat niya to. Pwede rin. O kaya, siguro sinulat tong kantang to para sa akin. Ayun nga, yung mga music na yun na ano bang nagiging function sa inyo ng music kapag nakikinig kayo? Meron bang Gusto ko yan! may certain emotion ba na pagka masaya ka gusto mo R&B or hip hop or gusto mo medyo galit ka sa mundo kasi may connotation ng music na gano'n, di ba? Yung mga rockista na yan, puro addict yan, puro galit sa mundo. Di ba? Pero sa inyo, personally, para ma-share natin sa viewers natin. May sagot ako doon sa So, anong function ng music sa akin? On top of that, syempre, minado naman ako sa mga sad love songs. Meron pa isang super lupit na function sa akin. So, di ba nga working student ako dati. So, sa gabi, nagko-call center ako sa umaga. Aaral ako, umaga, hapon, tapos nagbabanda. Ang naging pinaka-function sa akin ng music dati is timer. May mga kanta na alam ko 2 minutes and 39 seconds lang to. Alam ko itong kanta na to 3 minutes to and 15 seconds. So papakinggan ko yung music na yun. Ginagawa ko siyang orasan para alam ko kung malapit na ba ako or aabot pa ba ako halimbawa sa klase ko or aabot pa ba ako sa shift ko kasi rather tumingin sa relo parang di naman yata kasi ako nagre-relo dati or hassle pa pag titingin ako ng cellphone para sa akin papatugtog na lang ako tapos pag tumutugtog siya alam ko kung ilang minutes to magiging timer ko meron pa akong certain amount of minutes na available so yun timer. Tsaka parang pastime, parang ganun, para hindi mo namamalayan yung oras. Hindi, ginagamit ko nga siya para alam ko kung ano yung para alam mo yung oras. Naka-focus ka din dun sa kanta. Para alam mo kung ilan pa yung i-extend mo or kung kailangan mo na bang bilisan. Something like that. Relate ako dyan. Nakaka-relate. Ikaw, Ivan, anong function sa'yo ng music ng mas focus ako pag nagsa-soundtrack ako Tapos, regardless sa soundtrack, hindi pala regardless sa music. Parang nakaset yung music sa mood. So, for example, kung nasa opisina ako, tapos gusto ko maghabol ng cases, soundtrack ako mga jazz music, ganyan, classical. Minsan nagsasoundtrack ako ng Beethoven or Mozart. Wala, kasi sabi nila nakakatalino daw yun Bago kayo panganak, doon ka nakikinig nun. Nasa tsaka pa lang, doon ka tatalino. Ayun nga, nakakatalino daw yun. Pero, nakakabobo na yun. Nakakabobo na yun. Sinusubukan ko pang ihabol, baka kaya. Tapos, kunyari, kung pampahype, pero ito medyo weird to pero nahahype ako pag soundtrack ko Oasis. Mga ganyan. Tapos, pwede naman upbeat naman sila actually. Hindi, kunyari, yung kantang, yung Champagne Supernova, pag naririnig ko yung gitara, nahahype ako. Parang nang gigigil ako. Tapos ito pa, go Mapsi. Hindi, sasabihin ko lang sa iyo yung dahilan kung bakit ka na-hype pag Champagne Supernova yung pinapatugtog. Kasi Paps, pag nag-iinuman kayo, tapos yung tumutugtog, lahat kayo kumakanta. Kaya ka na-hype doon. Feeling ko din. Parang ganun. Parang lahat sila nakikinig, lahat sila kumakanta. Tapos meron pa isa, ito medyo bago tong banda na to. Pero isa pang pampahype ko, yung tipong paggigil na gigil ako, yung rockers ako nung araw na to. Nagsasoundtrack ako ng Tobero. Yeah. Pero hindi yan bago, Paps. Tagal na yan, Paps. Legit nagsasound. Ito, sinasoundtrack ko to sa office Pero dapat naka-earphones ako kasi yung mga office mate ko maririnig na lang sakali. Baka mainggit at gayahin ako kaya nag-earphones ako lagi. Yung tungkol sa guard tsaka yung sa suso, may mga ganun silang kanta sa kapitbahay, sa chubby na babae, kay Kevin, si Kevin. Ako hindi ko nakakalimutan nun yung mga Green Department. Oy, kay libre ka. OPM yan, di ba? Oo, OPM. Oo. Buy one, take one. 8 pa. Ano pa yan, yung Radioactive Sago Project, yung
Ayun, ang talino niyan. Astro, Astro. cigarette. Yeah. Yung pala, tol, ang matindi pala doon, yung palang vokalista noon, si Lloyd De Vera, yung pala yung reporter sa TV5. Oo, yun. Turn Kaya kid, ang turn talino, kid. talino. Oo. Hindi, mga ano yun, mga Tado level kasi yun. Si Mga galing ng UP kasi yun. Oo, si Lord. Ang talino Kaya- niya, no? Tapos sa kaya kanila ka iba. lang makakarinig na spoken word poetry yung kanta nila. Yung way ng pagkanta. Ang malupit Walang pa walang melody. Basta nagsasalita lang siya. Ang malapit pa doon, ang ano nila, ska. Oo, ska. Dito ang ska eh. Pero sila nagawa nila ng ano, di ba? Na pasikat nila yung ganong genre. Okay yan, Lupit okay yan. Ang ayaw ko lang kanta nila, ayaw din nila sa akin, kaya ayaw ko rin eh. Yung kanta nila. Alam mo ba yun? Ayaw nila ng baboy. Ayoko na baboy. Ayoko na baboy. Ang dami klase baboy. Teacher na baboy. Engineer na baboy. Putang ina, puro baboy. Parang gano'n yata yun eh. Tangina na weird. Ganon. Isang beses ko lang yun napakinggan. Tapos sobrang weirdoan ako. Kasi tangina, alas 4 ng umaga ko yung narinig sa MTV. Tangina na ba ito pinapatugtog na to? Sabi ko gay. Ang ano doon, ako naman, ang naaalala ko doon, bukod doon sa Astro, yung ano, si Batman. Isipin mo, 1970s pa lang, sikat na si Batman. Yung nagkukwento lang siya, pero may tugtog yung, ang lupit noon, tol. Yun yun. Spoken word kasi, spoken word. Kaya ganun yung ano, para siya nagkukwento habang may ska sa background na tumutugtog. Tapos sinasabi niya pa yung mga linya nila ng tatay niya, di ba? Kasi sinabi ko sa tatay ko, pag uwi ko, tay, bili mo ako ng laruang Batman. Kaya ginawa niya ako ng Batman. Ganun talaga tol. Ang lupit niya nun. Astig. Kaya sobrang talino ng banda na yun. Tsaka magaling yung bassist nila, yung kapatid ni Lord. Kasi nga ano yun eh. Iska. Yun ang nagdadala talaga. Pag iska talaga or medyo like jazzy or blues, medyo mahirap talaga yung tugtugan ng mga yan eh. Oo. Sobrang hirap. So, kung halimbawa, baka masyado tayo mapahaba, kung pang ano lang natin, pang cut mo na lang, i-doctor mo na lang Franco, pang closing natin, na kung meron kang isang song na pipiliin at na may memory siyang kadikit, ano yon tsaka bakit? Yun muna, papasagutin ko. Sa akin, Nako, parang wala. Ano ba? Hindi yung kanta na yun. Anong hindi yun? Yung Anong kanta ba yan? Closing ng Voltes 5. Yan ayun nga eh. Depende. Ano eh, kung Family Matters, syempre yun. Kaya para kay Arpats yun eh. Pero yung pinakakanta talaga, parang wala naman. Kung ano lang kanta. Pero yung kantang yan, yung closing. Anong kanta yung naaalala mo na pag ito yung pinatugtog, may naaalala kang memories na kadik na ano ba? Wala na, ito walang ibig sabihin na, pero matik tuwing naririnig ko yung 214, nakakakita ako ng fireworks. Parang laging memory sa akin na may fireworks ako nakikita. Tsaka ano din yung kantang yon, ang laking kinita kasi. Kaya mapapaano talaga sa memory mo na sana makasulat din ako ng ganitong kanta. Ako nakakatawa kasi River Maya din yung ano ko eh. Ewan ko, laki, actually ang biggest impact din sa buhay ko na banda na River Maya eh. Pero yung Rico Blanco days na. So dalawa. Ay actually hindi ko nasagot yung tanong kung halimbawa yung iba yung mood ko, parang galit ako sa mundo. Pag medyo galit ako sa mundo, gusto ko narinig yung yugto. Uy, yung angas nun. Kasi ano yan eh, about fake people and shit yun eh. So, napakalalim. Tapos, siguro on a daily basis, ever since to I'm talking about ever since nahilig ako sa music and lumabas tong kanta na to, hanggang ngayon, pati yung revision version or yung revised, revised version, yung You'll Be Safe Here. Ewan ko, umpisa pa lang, ang angas nun sa akin eh. Love song siya, rock siya, ballad siya, tapos, tangina kasi kung paano siya diniliver ni Rico Blanco. So, lupit. Tapos, tinugtog pa nila yun eh kasi naging Artist of the Year sila sa MTV. Sa MTV, MTV Asia. Natandaan ko yun. Wala kang malinaw na video nun eh. Ang hindi ko doon makakalimutan, tinagalog nyo kasi ibang lines doon.
Na Oo. pag naalala ko ngayon, tumatayo pa din yung utong ko sa kilabot eh. Sobrang lupit kasi. Oo. Yung tinagalog niya yung ano eh, di ba yung close your eyes, dry your tears. Ay, ano nga ba yun? Basta, humimlay ng mahimbing at sumamo sa akin. Parang, tanginan, what the fuck, ang lupit nun. Tapos yung sabi niya, basta yung pangalawa, mababaw lang, pero malupit pa rin. Sa liwanag, sa dilim. Tapos parang na-incorporate niya pa yung liwanag sa dilim. Shit, grabe tong kanta na to. Tapos ngayon, pag pinanood niyo yung bagong music video nun, tangina, alam mo yung classic Rico Blanco pa rin na hindi mo maintindihan yung mga, parang ang creepy nung galaw niya. Parang, what the fuck? Yung, parang siya na-stroke. Parang siya na-stroke dun eh. Parang na-stroke, pero para sa akin, parang, tangina, ang sexy, ang hot, putang ina, hindi ko ma-explain. Sobrang lupit. Lakas makapogi kasi. Oo. Kasi Paps, eto eh. 'Di ba? Pinag-usapan natin kanina Pogi Rock. Kailangan si Champ Louis Pio. Hindi na nga natin nabanggit si Kian Cipriano eh. Yun yung number 1 Pogi Rock to. Pero in fairness, magaling naman kumanta si Kian, no. Magaling. Si Rico Blanco kasi, technically, para sa akin Pogi siya. Pero yung physical niya talaga, hindi naman siya like yung Pogi eh. Alam naman natin lahat yan eh. Pero yung personality niya, yung the way he delivers music, kumbaga hindi ko siya sa isang aspeto lang tinitignan. Like, sobrang idol ko siya as a whole person talaga. Na sobrang, kung may ikukumpara ako, alam nyo, siya, para sa akin, siya ang Keanu Reeves ng Pilipinas. So, Pwede. So, ano Hindi lang. rin tumatanda, no? Tumatanda naman ito. No? Basta, ewan ko, kung may chuchupain man ako na, si Rico Blanco, yan. Wala nang iba. Yung old school na tropa ng Shackle, pagkakasama ko yung mga barkada. Ano ba, ganito, kung piisip ako ng kanta, nagkukwentuhan tayo magbabarkada, yung tropa ng Shackle, okay na sa akin yun. Tapos, yun yung sa masaya. Sa malungkot, hindi naman siya totally malungkot, pero emo song siya ng Typecast, yung Boston Drama. Syempre naman. Nakakalimutan sa kanya kasi, na yung girlfriend ko that time is, nagliligawan kami, tapos kinakanta namin siya ng sabay, kaya hindi ko siya makalimutan. Uy, grabe yun. Di ba? Parang, memories, yun nga, yung mga music, pwede silang magdala sa atin ng joy, ng sorrow, na anything you want, any emotion na may incorporate mo, maaalala mo yung kanta na yon, talagang magiging memorable siya sa'yo. Diba? Tama. I agree. So napagbigay na tayo lahat, no? Last na lang ako, may dadagdag pa ako. May isa pa pala akong kanta na pag naririnig ko nagagalit ako. Ano yan? Yung kanta ng One Tags in Harmony. Yung Bakit Ngayon Ka Lang. Kasi Ano yun? ang chorus, parang hindi ko ang chorus nun is, bakit ngayon ka lang, bakit ngayon lang dumating, ang binibini na karapat dapat yung ibigin at hindi siya dahil sa iyo ko tunay na masaya. Parang ganon. Hindi ko pa nakikita yun. I-check nyo sa Wish natin yun. So, bakit ako nagagalit? Kasi tangina, sabi nung ex ko, yung kanta na daw yun, inaalay ko daw dun sa chicks ko na hindi naman nag-exist. Ayun. Kaya pala eh. So, may pinaghuhugutan naman pala eh. Naalala ko lang, naban kasi yung kanta na yun dito sa bahay dati. And I really fucking hate it. Pero ang ganda kasi ng tugtog, ang ganda ng beat. Promise, pagkatapos sa recording na to, pakinggan nyo, napakalupit. Tapos sabihin mo sa akin kung pangit o hindi. Tapos isipin mo, bawal ko siyang pakinggan, bawal ko siyang kantahin kasi alay ko daw yung sa chicks ko, man. Wow! Pag medyo jelly talaga yung mga natin. Pero ang malapit doon, hindi talaga nag-i-exist, no? Yun talaga, putang ina. Nag-i-exist yung tao, pero yung relasyon namin, puking ina, yun ang hindi. Parang may gusto ako i-counter dyan, Pops. Sige, ano yun? Giniling Festival, psycho siya. Putang ina. Psycho talaga siya. Speaking of Gilining Fest, mahal ko siya, ngunit psycho siya. Kagi Pops, ayun talaga team song na Pops. Tangina lang, kabisado ko yung dati. Tropa ko yung gitarista niya. Ayun yung yung tinutong mo sa akin, nakanta siya ng ng Bayoman ba yun?
Bioman, no? Sabi ko na nga Bioman. ba hindi mo alam yan Ako lang nagturo sa'yo yan Hindi, alam ko yung kanta. Pero hindi ko naman ninabot yung Bioman. Ano ko ba naman? Hindi ko alam yung Bioman. Kaya dun ko lang nalaman. Nakanta siya sa Bioman ng tinuro. Pero alam ko na yung kanta ngayon. Isa pa pala yan sa mga mag-aano sa atin, makakapagpaalala ng childhood natin, yung mga ganyan theme song. Hindi pa uso Power Rangers, sila yung mga original na Power Rangers Bioman, Maskman. Ayun nga, nabanggit ko nga kanina, Sir Sep, nung nawala ka. Kasi itong kanta na to, tinuro to sa akin ni Papsi. Alam ko na yung kantang yon, pero hindi ko alam na kanta siya sa Bioman. Parang tinagalog. Hindi mo alam na yung music galing sa sa Bioman. Oo. Kasi hindi ko naman inabot yung Bioman, malay ko ba? Ay, hindi. Mali. Maskman pala yun, gago. Maskman yan, Maskman. Narito na sila, mga bayaning tagapagtanggol. Sama-samang dilip. Nung bata kasi ako, yung naabotan kong ganyang kanta, yung Sedi. Sedi, hingin na nanina. Ayun yung mga inabot ko yun nung bata. Pero Bioman, wala. Meron pala akong isang kanta na iniiyakan. Ang nakakayak dahil. Mahal kong ina. Yan. Kinakanta ko din yan. Mahal mo, aking ina. Ano yan? Sa Remy? Remy yan, di ba? Remy. Nakakaiyak ko yan. Ay, tangina, grabe ang iyak ko. Yung kantang yan, ayan yung reason kung bakit nakapag-aral ako nung 3 years old ako. Kinanta ko yan, tsaka Lupang Hinirang. Ayun, nakapasok na, kinuha ko sa nursery. May nakalimutan akong banggitin. Nag-rap, bata pa lang pala, nag-rap na ako. Grade 2. Perform ako kasi, reason Sinjen. Ano yun? Kung kilala yung Susinjen? Hindi. Tamod ka ba? Ano yun? Sino yung mga yun? Yun, parang energy drink na chocolate milk and shit. Parang Bear Brand na medyo mahal dati. Tapos tuwing Nutrition Month, namimigay sila ng mga libreng gatas. Mga sample. Tapos, syempre, kailangan bibo. Kasi ganun yung tema nun kailangan maging bibo ko pinag-rap pala ako nun dati. Naalala ko bigla. Dati na pala, siguro talaga. Hindi pa ako mahilig sa music nun pinapagawa na. Mag-rap mo to, nirap ko. Utang ina, siguro hip-hop talaga ako. Baka hip-hop ka talaga. Isa pa nga ang favorite ko ngayon downtown kinalad ka, shota mo, ginawa kong preso. Ano yun? Di mo alam yun? Di ko alam yun Ano yan? Di ko narinig. Di ko pa narinig. Downtown. Saan ka na sa'yo? Pukin ng ina. Yung pre, yung naalala ko doon, yung Ichima Nakana. Ay, grabe yan. Gusto ko, Dyson K9. Ako niyan? Grade 4. Grade 4? Tang ina mo, 3rd year high school na ako niyan. Grade 4 ako noon. Dyson K9 Itsumo. Ano yan? Dyson K9. Hindi ka pa tuli. Natatandaan ko, meron akong notebook na may lyrics ng kanta. Tapos yung lyrics ng kanta, sinusulat ko sa mix. Mahirap yan. So pag lumalabas sa TV, pag hindi ko na naabutan, next day, antayin ko ulit. Abangan mo ulit. Mahirap. Sikat yung mix nun, tsaka yung MTV Ganun kami gumawa dati ng song hits. Kumbaga, papanoorin mo sa MTV or sa mix. Mahirap kayo kasi bumibili kami ng song hits sa tapat ng DTMI. Wala pa kami pambiling song hits nun Nag-song hits ako nung nagigitara na ako. Sir, DTMI, di ba? Sa tapat namin, sa CSI, yung mga classmate ko, pinaprint yung lyrics nun, tapos pinalaminate. Ayun lang. Oo. Pinalaminate pa. Paps, gago. So yun na nga mga bato, yun na muna yung episode natin ngayon. Sabi ko 10 minutes lang. So apparently hindi talaga kaya. Cut na lang yung iba. Itong makapapanood nyo is cut version na to. Marami na kami tinanggal dito. Pero kung nag-enjoy kayo, yan, don't forget na mag-react dito sa video na to. Kung nasa YouTube ka nanonood, mag-subscribe ka na rin. Hindi pa kami sikat ngayon, pero tangina mo, pag sumikat kami, Jollibee kita. So, ayun. Mag-follow ka na rin sa Usapang Ibad. Okay, agad dito na mga bato. Goodbye. Yan. Goodbye.